Ang F-20 ay isa sa pinakamahusay na fighter na hindi kailanman napunta sa produksyon ayon sa manunulat sa abyasyon na si Steve Pace matapos pag-aralan ang disenyo na hindi kailanman ginawa ng maramihan. Mahirap siyang hindi sang-ayunan. Ang eroplanong ito, ginawa laban sa teknolohiyang Soviet at para pataasin ang benta ng US ay pumasa sa lahat ng pamantayan pero hindi pa rin ito umarangkada. Mabilis ang scramble time at pangmatagalang pagiging kapaki-pakinabang nito, nalampasan pa ang F-16 pero ngayon ay bahagi na lang ito ng museo sa Los Angeles Science Center na nagpapatanong bakit 3 lang ang nagawang prototype. Ang F-20 ay naging halimbawa kung paano naapektuhan ng mga pulisya ang teknolohiyang militar dahil nasangkot ito sa isang masalimuot na gusot sa politika at burokrasya. Bago ito biglang nakansela, isa sa pinakamagandang eroplano na hindi nagawa ay lumipad ng mataas. Pagbuo at disenyo. Ang F-20 ay upgraded na bersyon ng Northrop F-5E Tiger II, isang fighter na ginawa para labanan ang MiG-21 noong Cold War. Noong 1980 halos 10 taon matapos ipakilala ang Tiger II, pinayagan ni Pangulong Jimmy Carter na maigpit sa pulisiya ng export ng armas, ang pagdevelop ng bagong eroplano na papalit sa Tiger II at maging available sa mga kaalyado. Ang programang tinawag na FX na naging F-20 ay kailangang mas mahusay kaysa Tiger II, ngunit bawal gumamit ng advanced avionics na ginagamit sa US aircraft. Itinakda ang kondisyong ito dahil ang F-20 ay planong gawing ginawa ng maramihan at ibenta sa mga kaalyado, ngunit hindi pwedeng payagan ng Estados Unidos ang mga kaalyadong bansa na magkaroon ng pinakamodernong eroplano. Una sa lahat dahil sa maigpit na pagtutol ni Pangulong Carter sa pag-export ng armas. May takot na maging kalaban ang mga kaalyado, kaya ayaw ng US magbigay ng dekalidad na eroplano sa posibleng kaaway sa hinaharap. Dahil dito, ang orihinal na disenyo ng F-20 ay sumunod sa panuntunan na dapat mas maganda ito kaysa sa Tiger II. Ngunit, hindi dapat ito ang pinakamagaling na kaya nitong maging eroplano na medyo salungat sa lohika para sa mga inhinyero. Ang pinakakapansin-pansing pantaas ng performance ay nagmula sa makina. Gumamit ang F-20 ng isang General Electric F400 at 4 na engine na nagbibigay ng humigit kumulang 60% na mas mataas na thrust kumpara sa J-Walo at 5 engine ng Tiger II. Ang Tiger II ay hanggang 7,000 pound force, 16 kN lang. Samantalang ang Tiger Shark ay umaabot sa 11,000 pound force, 49 kN. Pinagsama sa bigat ng Tiger Shark na 12,000 pounds, 2,000 at 52 pounds mas mabigat kaysa Tiger II. Nagkaroon ng bagong eroplano ng thrust-to-weight ratio na 1.13. Dahil dito, nagawang maabot ng F-20 ang bilis na halos Mach 2 na katumbas ng 2,100 at 24 kilometro o 1,300 at 20 milya bawat oras, may flight ceiling na higit sa 55,000 talampakan at climb rate na 52,800 talampakan bawat minuto. Kung ikukumpara, ang nauna ay hanggang Mach 1.63 lang. Mas mababa ang service ceiling nito sa 3,000 talampakan at ang climb rate ay nasa 34,500 talampakan bawat minuto. Ang hinaharap ay ngayon na matandang lalaki, sabi ng bagong likha ng Northrop habang umaakyat at lumilipad ito ng mas mabilis at malayo. Ang Tiger II ay may combat radius na 100 at 40 milya, 200 at 20 kilometer, kasama na ang 20 minutong reserbang gasolina pauwi sa base. Ang bagong Tiger Shark kapag puno ng armas ay umaabot hanggang 170 milya o 280 kilometro sa limitadong saklaw nito. Ang Combat Air Patrol Mission, dahil mas konting armas ang kailangan at pwedeng ladyan ng drop tanks ang Tiger Shark, ay nagpapalipad dito ng hanggang 300 at 50 milya o 500 at 60 kilometro. Isa pang mahalaga at madalas na hindi napapansin na aspeto ng bagong makina ay nakatago sa mean flight hours bago pumalya na kadalasan tinatawag na MFHBF kung ayaw mo ng mahahabang salita. Sa prinsipyo, ito ang karaniwang oras ng paglipad bago inaasahan ang aberya. Ang FF400 at 4 na makina na ginamit para sa Tiger Shark ay may mas mababa sa kalahati ng dami ng pyesa kumpara sa Pratt Whitney FF1 daan na makina ng FF17. Dahil dito, mas maganda ang failure rate nito na 170 oras kada aberya kumpara sa 45 oras ng FF100. Sa katunayan, napakaasahan ng FF400 at 4 kaya, ang unang FF20 ay lumipad ng halos 1,500 oras bago isinara ang programa. Hindi lang makina ang sanhi ng mga technical na pagpapabuti. Ang mga pakpak ay lumaki ng mahigit 1.5% dahil sa leading edge extension, kaya tumaas ng 12% ang kabuuang bisa ng pag-angat. Pinahusay ang liksi ng Tiger Shark gamit ang horizontal stabilizer at fly-by-wire system na ibig sabihin ay mula manual naging electronic ang control system.
Nagreklamo ang mga piloto ng Tiger 2 sa mabagal na pitch. Naayos ito sa pagdagdag ng 30% sa stabilizer kaya tumaas ang instantaneous turn rate mula 20 degrees kada segundo. Ang turn rate ay ang bilis kung gaano kabilis makaliko ang isang eroplano. Ang standard na turn rate na nakikita natin sa mga airliner ay 3 degrees kada segundo at ang turn rate ng F-16 na siyang pinakamalaking kakumpetensya ng Tiger Shark na tatalakayin pa natin mamaya. Yon ay mga 20 degrees kada segundo. Kumpara sa Tiger 2, ang Tiger Shark ay 47% mas mabilis lumiko kahit sa bilis na lampas tunog. Isa pang malaking disenyo na nag-ambag sa pinahusay na liksi at bilis ay makikita sa mga materyales na ginamit sa paggawa nito. Mas mabigat ang Tiger Shark kaysa Tiger 2 ng ilang libong libra, ngunit mas lalaki sana ang agwat kung hindi fiberglass ang ginamit sa ilang bahaging metal noon sa Tiger 2. Ang sabungan ay inayos na may malaking heads-up display at kumpletong hands-on throttle at stick control system na noon ay mas maasahan sa pangmatagalan kaysa sa mga kalabang eroplano. Pagdating naman sa armas, ang Tiger Shark ay nilagyan ng dalawang M39 na kanyon sa ilong na nagpapaputok ng 20x100 at 2 mm na bala sa kamanghamanghang bilis na 1,500 rounds kada minuto sa kahit sinong hindi matalino na hindi nagtago nang makita nilang paparating ang eroplano. Ang production model na di nagawa ay planong palitan ng M39 na kanyon ng mas magaan at mabilis magpaputok na Tiger Claw cannons ng Ford. Bukod sa kanyon, ang Tiger Shark ay ginawa para gumamit ng parehong sandata ng ibang kalabang eroplano noon. Kasama rito ang buong hanay ng Mark 80 series na bomba, Maverick air-to-ground missiles at AIM-7 Sidewinder at AIM-7 Sparrow na air-to-air missiles. Sa disenyo, naging perpekto ang Tiger Shark. Natapos ang programa 32 buwan na mas maaga sa schedule, kabaliktaran ng karamihan sa modernong military programs, kaya tuwang-tuwa ang mga boss ng Northrop. Ang eroplano ay mas maayos kaysa Tiger 2, ngunit hindi ito pinaka-advance. Nagsimulang gumagsak ang produksyon nito sa testing pa lang. Napakahusay na performance? O nga ba? Layunin ng F-20 na armasan ang mga kaalyado ng Estados Unidos. May ilan na gagamitin ng militar ng US. Pero ang pangunahing layunin ng bagong eroplanong ito ay ibenta sa mga kaalyado ng US noong Cold War para mapigilan ang impluwensya ng Soviet. Sa kompetisyong iyon, ang F-20 ay pangunahing kalaban ang F-16 at sa unang pagsubok, mas magaling ang Tiger Shark kaysa sa isa sa pinakasikat na fighter noon. Gusto ng Northrop na agad masubukan ng Tiger Shark para magamit agad ng mga foreign Air Force pilots na siya talagang target ng disenyo nito. Sinubok ng Northrop ang scramble time, mission capability sa 40,000 talampakan instant at sustained turn rate sa iba't ibang altitude at pagbilis sa iba't ibang bilis ng hangin at taas. Pag-deploy ng mga sistema ng armas, matagumpay na paggamit ng mga sandata at matagumpay na pagtapos ng mga mission profile. Ang F-20 ay kayang mag-scramble ng napakabilis, mas mabilis kaysa sa F-17 dahil mas kaunti ang dala nitong mga armas. Ang Tiger Shark ay nangangailangan din ng mas kaunting maintenance na 15 oras kada oras ng paglipad, samantalang ang F-17 ay nangangailangan ng 34. Bagamat mas malakas ang armas ng F-17 at mas malayo ang naabot nito kumpara sa Tiger Shark, halos magkapantay pa rin sila pagdating sa performance at mas mataas ang pagiging maaasahan at mas mababa ang gasto sa maintenance ng Tiger Shark. Ito ang pangunahing punto ng Northrop. Mas sulit ang matitipid sa buong buhay ng eroplano kung F-20 ang bibilhin kaysa F-17. Gayunpaman, hindi sumang-ayon ang US Air Force. Sa panayam kina Tom Martin at Rachel Schmidt para sa case study ng Tiger Shark, sinabi ng Air Force na nabawasan ang kredibilidad ng Northrop sa mga gumagawa ng desisyon dahil sa kanilang pahayag. Hindi pinansin ng Northrop officials ang ilang problemang lumitaw sa testing. Bukod sa kakulangan ng range at armamento kumpara sa F-17, may ilang problema ang F-20 na hindi maihiwalay sa maliit nitong sukat. Halimbawa, dahil mababa ang pagkakabit ng pakpak at posisyon ng landing gear, limitado ang clearance kaya sa dulo ng pakpak nilagay ang mga kargamento tulad ng armamento. Kapag mas malayo ang karga sa pakpak mula sa katawan ng eroplano, mas konti ang bigat na kayang dalhin. Kaya hanggang 1,000 libra lang ang kayang ikabit ng Tiger Shark sa mga hardpoint nito. Kayang magdala ng F-17 ng 6,000 libra bawat takpak kahit walang malalaking pylon sa ilalim. Kung may pylon, makakabuhat ang F-17 ng 17,000 libra sa hardpoint nito. Syempre, hindi nito kayang gumawa ng matitinding high-G maneuvers, pero kaya nitong magdala ng napakaraming bigat. Sa aspetong ito, hindi talaga kayang tapatan ng F-20. Sa kabila ng mga kakulangang iyon, kahit papaano, may hindi bababa sa 10 bansa na seryosong interesado sa pagbili ng Tiger Shark. Ang Bahrain ang unang customer, maging ang South Korea ay pinag-isipan pa ang lokal na produksyon.
Maraming dayuhang piloto ang sumubok sa F-20, ngunit nasawi sa test flight sina Amerikanong piloto Daryl Cornell at Dave Barnes. Kinumpirma ng investigasyon na walang depekto sa disenyo ng F-20 at nawala ng malay ang mga piloto dahil sa sobrang G-force, ngunit hindi ito ang dahilan ng pagtatapos ng F-20 project. Kahit may dalawang trahedya at mas magaling ang F-17 sa laban, nagpakitang gilas pa rin ang Tiger Shark sa mahahalagang pagkakataon. Sa papel, isa itong murang opsyon, nagkakaalaga lang ng $10.7 milyong na mas mura kaysa sa F-16 na 12.4 at sa F-16 Fighting Falcon na 15.15. Mas mababa na 50% ang unit life cost nito kumpara sa F-17 50. 3% mas matipid sa gasolina ang F-20 at 4 na beses na mas maasahan ayon sa ilang kalkulasyon kaysa sa ibang top designs noon. At higit pa dyan, ang F-20 ay may kakayahan sa Beyond Visual Range Air-to-Air na nangangahulugang kaya nitong makipaglaban sa layong humigit kumulang 40 kilometro o 24 na milya. Hindi ito kaya ng Tiger 2 o F-17 noon. Nakuha lang ng F-17 ang upgrade na ito noong 1987 at 87 taon matapos unang lumipad ang F-20. Sa totoo lang, ito lang ang paraan kung paano natalo ng Tiger Shark ang F-17 sa labanan. Ano ang sumira sa F-20 hindi sa performance nito, kundi sa politika. Sentro ng burokratikong bangungot. Para ipaliwanag, balikan natin ang dekada 1970 at 70 kung kailan humingi ang Taiwan sa Estados Unidos ng fighter aircraft na kayang tumbasan ang sa China. Kasabay nito, pinapabuti ng China ang relasyon sa Estados Unidos, ngunit tinitingnan ang suporta ng US sa Taiwan bilang banta sa kanilang interes. Kaya, pinigilan ng State Department ang pag-export ng ilang sandata at lumang modelo ng F-4 Phantom II na gusto ng Taiwan. Noong 1977, inanunsyo ni Pangulong Jimmy Carter ang pulisya na mahigpit na naglimita sa bentahan ng armas sa NATO, Japan at Australia dahil hindi raw pwedeng sabay na kampeon ng kapayapaan at pangunahing tagapagtustos ng armas ang Estados Unidos. Habang nagbebenta ng bagong eroplano ang mga Soviet sa kaalyado nila, lumalapit naman sa ibang solusyon tulad ng Dassault Mirage 2000 ang mga bansang kaibigan ng Estados Unidos. Hindi rin naging epektibo ang pulisya ni Pangulong Carter dahil ayon kay Barry N. Blashman ng Arms Control and Disarmament Agency, kahit nilimitahan ng US ang sarili, tumaas pa rin ang global na bentahan ng armas. Hindi nawala ang pangangailangan ng Taiwan sa bagong eroplano, kaya noong 1,900 at 80 tinanggalang pagbabawal sa paggawa ng bagong sasakyang pangimpapawid ayon sa FX program. Batay sa dokumentong nilagdaan ni Pangulong Carter, dapat pondohan ng sarili ang programa at State Department ang magmemerkado ng Tiger Shark. Pagsapit ng 1981 nagsimula ng bumuo ang Taiwan ng sarili nilang AIDC FCK, isa na kilala rin bilang Indigenous Defense Fighter at nawala na sila ng interes sa F-20 matapos ang matagal na paghihintay. Sinasakop din ng mga Soviet ang Afghanistan noong panahong yon, kaya si Pangulong Reagan matapos lamang maupo sa pwesto ay lumagda ng isang military aid package para sa Pakistan na kinabibilangan ng 40 F-16. Maraming kaalyado ang nakitang nilabag ni Pangulong Carter ang pangakong hindi magbebenta ng advanced na eroplano kaya gusto na rin nilang magkaroon ng F-17. Ang F-20, kahit na isa itong napakataas ang performance na eroplano, ay itinuring na pangalawa lamang kung ikukumpara at ang mga bansa tulad ng Venezuela, Turkey at Greece ay nagpilit na makuha ang F-17. Tinulungan ng Estados Unidos ang Israel sa pag-develop ng IAI Lavi fighter habang ang Northrop ay gumastos mula sa sariling pondo para sa F-20 project, umasang ibebenta ito ng Estados Unidos. Hindi tulad ng iba, hindi pwedeng i-market ng Northrop ang F-20 sa mga dayuhan dahil ito'y kondisyon ng FX program. Noong 1984 kitang-kita na hindi na sinusubukan ng State Department, ibenta ang F-20. Sa pagdinig sa Kongreso, sinabi ni Brigadier General Thomas Barker ng US Air Force na hindi nila ininyo-market ang F-20. Ayon sa kanya, nakabenta ang US ng 100 fighter sa 29 bansa sa 4 na taon. Ipinapakita rin ng export ng eroplano ng Pransya na may merkado para sa murang fighter na hindi pinasok ng US. Bumili ang Navy ng mga F-16 bilang aggressor aircraft para sa training, pero may chismis na ibinenta lang ito kalaunan para mag-part ng boss sa harap ng goal, gaya sa football. Noong 1986 matapos ang 6 na taon ng pagkadismaya at walang bumibili, tuluyang tinapos ng Northrop ang proyekto. Sa ngayon, nagdulot ang programa ng hindi bababa sa $1.2 bilyong na pagkalugi sa kanila. Noong panahong iyon, ito ang pinakamalaking pribadong pamumuhunan sa kasaysayan ng industriyang depensa ng Amerika. Kahit nalugi, hindi tumutol ang Northrop sa pagkiling pabor sa F-16. Kasabay nito, dinedevelop nila ang B-2 Stealth Bomber Project, isa sa pinakamagandang makina at nais nilang mapanatili ang magandang relasyon sa gobyerno.
Matalinong desisyon ito based sa nakaraan. Sa kabila ng pagmamahal ng mga aviation enthusiast sa mga prototype na eroplano na hindi kailanman napunta sa mass production at hindi rin kulang ang pagmamahal na yon para sa Tiger Shark, mukhang hindi talaga ito nakatagdang mangyari. Ang proyekto ay lumalaban para sa kaligtasan nito sa iba't ibang panig. Una, ang pangunahing kalaban nito ay ang F-16, isang eroplano na aktibong iniaalok ng Air Force at General Dynamics na siyang gumawa nito at kung titingnan sa nakaraan ay mas mainam na pagpipilian. Magaling sa point defense ang parehong fighter at may ilang aspeto na namamayani ang Tiger Shark. Pero kahit mas mahina sa avionics sa umpisa, malaki ang potensyal ng F-16 para umunlad. Napansin ito ng mga gumagawa ng desisyon kaya hindi isinama ng Estados Unidos ang F-20 bilang opsyon. Ang F-20 ang pinakamataas na disenyo ng F-5. Naabot na nito ang buong potensyal habang ang F-16 ay nagsisimula pa lang. Samantala, hinarangan ng State Department ang pagbebenta ng F-20 at hindi ito na-promote ng maayos. Dahil sa pagkakatalaga nito bilang pangalawang antas at intermediate na fighter, parang naging mura at walang kwenta itong tingnan. At kahit na napaka-epektibo nito sa gastos at sa pang-araw-araw na paggamit, hindi talaga umangat ang imahe nito mula sa sarili nitong anino. Sa huli, ang Tiger Shark ay dinevelop based sa maling idea. Akala ng mga opisyal ng Northrop na kung walang ibang interesado, kahit papaano ay magkaka-interes ang mga bansa sa ikatlong mundo sa murang eroplanong ito. Napatunayan mali ito dahil para sa mga umuunlad na bansa, ang pagbenta ng US ng advanced fighter jets ay simbolo ng pagkakaibigan at ang hindi pagbenta ay tanda ng masamang relasyon. Mas pinahalagahan ng mga mamimili mula sa ikatlong mundo ang performance at prestihiyo kaysa abot kaya kahit may luhikal na argumentong pang-ekonomiya. Dahil dito, hindi tulad ni Icarus, ang F-20 ay hindi kailanman lumipad ng malapit sa araw. Hindi man lang ito nakalipad dahil ginawa ito sa maling panahon, maling lugar at para sa maling merkado. Sa tatlong eroplanong ginawa, 2 ang gumagsak. At ang natitirang Tiger Shark ay nasa Los Angeles Science Center, paalala na di lagi kontrolado ang ating kapalaran. Maraming salamat sa panonood.